buhay ng isang overseas Filipino worker, OFW, ay madalas nating tinatawag na kwento ng dakilang sakripisyo. Para sa marami, ang pangingibang bayan ay hindi lamang pangarap para sa sarili, kundi isang obligasyong moral para sa kinabukasan ng pamilya. Narito ang ilang mahahalagang aspeto ng realidad na pinagdadaanan ng ating mga bagong bayani. Una, ang motibasyon, pag-ibig sa pamilya. Ang pangunahing dahilan ng pag-alis ay palaging ang pamilya. Layunin ng isang OFW na makapagbigay ng maayos na edukasyon para sa mga anak, makapagpatayo ng sariling bahay na matatawag na kanlungan, masiguro ang kalusugan ng pamilya, makaahon sa utang at magkaroon ng puhunan para sa negosyo. Pangalawa, ang hamon, kalungkutan at pangungulila. Sa likod ng mga balikbayan box at magagandang litrato sa social media, may mga hamon na hindi nakikita ng lahat. Homesickness, ang hirap na wala ka sa tabi ng asawa mo at mga anak mo sa kanilang graduation, birthday o kahit sa simpleng pagkakasakit nila. Culture shock, ang pagsasaayos sa bagong wika, pagkain at ang mahigpit na batas ng ibang bansa. Diskriminasyon. Minsan ay kailangang lunukin ang pride para lamang mapanatili ang trabaho. Pangatlo, ang paradox ng OFW. Madalas magkaroon ng tinatawag na gap o distansya sa pagitan ng OFW at ng pamilyang naiwan. Habang lumalaki ang perang na ipapadala, minsan ay lumalayo naman ang loob ng mga anak dahil sa tagal ng pagkakalayo. Narito ang istorya sa likod ng kanilang mga ngiti. Ang lihim na sakripisyo. Madalas nating makita ang mga OFW sa kanilang mga litrato sa social media, nakangiti sa harap ng mga naggagandahang gusali, may hawak na mamahaling kape, o kaya ay nagpapadala ng mga naglalakihang balikbayan box. Ngunit sa likod ng bawat ngiti at bawat karton na dumadaong sa Pilipinas, mayroong isang lihim na sakripisyo na tanging ang mga nangingibang bayan lamang ang nakakaalam. Ang lihim na sakripisyo ay ang paglunok ng pride. Sa Pilipinas, marahil ay may propesyon ka o iginagalang sa komunidad, ngunit sa ibang bansa, ikaw ay isang banyaga na handang tumanggap ng kahit anong utos, kahit gaano kahirap, para lamang hindi mawala ng trabaho. Ang lihim na sakripisyo ay ang pagtitiis sa sakit. Kapag nilalagnat o masama ang pakiramdam, walang nanay na magluluto ng sopas, walang asawa na mag-aalaga. Babangon ka pa rin, iinom ng gamot at papasok sa trabaho dahil bawat oras na wala ka sa duty ay bawas sa perang ipapadala mo para sa tuition ng iyong anak. Ang lihim na sakripisyo ay ang katahimikan sa gabi. Sa gitna ng dilim, doon lamang lumalabas ang mga luhang hindi ipinapakita sa video call. Ang pangungulila sa yakap ng asawa at anak, ang sakit na makitang lumalaki ang mga anak mo sa screen ng cellphone lamang, dang takot na baka pag-uwi mo ay hindi ka na nila makikilala. Ito ang buhay na hindi na isusulat sa mga remittance receipt. Ang perang natatanggap ng pamilya ay hindi lamang bunga ng trabaho. Ito ay bunga ng bawat minutong tiniis ng isang OFW na hindi makasama ang mga mahal sa buhay. Ang bawat sentimo ay katumbas ng isang sana nandyan ako. Ang lihim na sakripisyo ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal, ang pagpili na maging malayo at mag-isa upang ang mga maiiwan ay magkaroon ng buhay na buo at masaya. Ang buhay ng isang OFW ay maihahalin tulad sa isang makulay ngunit mapait na painting. Mula sa malayo, mukha itong maganda at matagumpay. Pero kapag nilapitan mo, makikita mo ang mga lamat ng hirap at pagtitiis. Ang buhay ng OFW ay nagsisimula sa isang maleta. Sa loob nito ay hindi lang mga damit, kundi ang buong pag-asa ng isang pamilya. Sa pag-alis, punong-puno ng kaba, pero kailangang magpakatatag. Sa pagdating, ang maletang iyon ay magiging simbolo ng pagsisikap, puno ng tsokolate, sabon at delata para sa mga mahal sa buhay, habang ang sariling gamit ay paunti-unti na lang. Kadalasan ang isang OFW ay nabubuhay sa dalawang magkaibang mundo. Ang social media image, nakangiti, nasa magandang pasyalan at mukhang big time.
Ito ang bersyong gusto niyang makita ng pamilya para hindi sila mag-alala. Ang tunay na realidad, ang tumitira sa masikip na bed space, ang pagkain ng mabilisan o paulit-ulit na ulam para makatipid, at ang pagtitiis sa masungit na amo o malupit na panahon. Ang buhay OFW ay isang karera laban sa oras. Binibilang ang mga buwan bago ang bakasyon. Binibilang ang mga oras ng overtime para madagdagan ang ipapadala. Ngunit kasabay nito, nararamdaman nila na parang ninanakaw ang oras nila sa paglaki ng mga anak. Ang isang OFW ay parang anino na lang sa loob ng bahay. Naririnig ang boses sa tawag, pero hindi nararamdaman ang hawak. Hindi lang ito pisikal na pagtatrabaho. Ito ay mental at emosyonal na pakikidigma. Homesickness. Ito ang pinakamabigat na sakit na walang gamot kundi uwi. Anxiety. Ang laging pag-iisip kung sapat ba ang naipadala, kung maayos ba ang lagay ng mga anak, o kung may matitira pa ba para sa sariling kinabukasan. Tandaan mo, bagamat mahirap ang malayo sa pamilya, ikaw ang kanilang sandigan at inspirasyon. Ang iyong mga sakripisyo ay ang pundasyon ng kanilang mas magandang kinabukasan. Ngunit huwag mo ring kalilimutan ang iyong sarili. Mahalaga ka hindi dahil sa perang na ipapadala mo, kundi dahil sa kung sino ka para sa kanila. Para sa mga sandaling parang gusto mo nang sumuko. Para sa mga gabing sobrang bigat ng iyong dibdib. At para sa mga araw na tila hindi natatapos ang pagod, narito ang isang mensaheng para sa iyo. Huminga ka ng malalim, bayani. Tingnan mo ang iyong mga kamay. Maaaring magaspang na ang mga iyan sa trabaho o pagod na sa maghapong pagkilos. Ngunit ang mga kamay na iyan ang bumubuo sa pangarap ng iyong mga anak. Ang bawat patak ng iyong pawis ay hindi nawawala sa hangin. Ito ay nagiging semento ng inyong bahay, pahina ng libro ng iyong mga anak, nagpapatibay ng tiwala ng iyong asawa, at pagkaing nagbibigay lakas sa iyong mga magulang. Huwag mong iisipin na ikaw ay nag-iisa. Bagamat magkalayo ang inyong mga katawan, ikaw ang pintig ng puso ng iyong pamilya sa Pilipinas. Ikaw ang kanilang lakas. Sa bawat oras na nahihirapan ka, isipin mo ang kanilang mga ngiti, ang dahilan kung bakit ka lumipad patungo sa hindi mo kilalang bayan. Tandaan mo ito, hindi ka lang remittance. Ikaw ay mahalaga, ikaw ay minamahal, at ikaw ay kailangan nila, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagkatao mo. Ang hirap ay pansamantala. Ang gabi ay laging natatapos sa umaga. Ang bawat sakripisyo mo ngayon ay may katapat na ginhawa sa takdang panahon. Magpahinga, pero huwag susuko. Tao ka rin. Okay lang na mapagod. Okay lang na umiyak. Pero pagkatapos, punasan ang luha, tumayo muli, at ipagpatuloy ang laban. Malapit na ang araw na ang iyong maleta ay hindi na muling ilalabas sa cabinet. Malapit na ang araw na ang iyong good night ay hindi na sa screen ng phone, kundi sa personal na yakap sa iyong mga mahal sa buhay. Kaya mo yan. Proud kami sa iyo. Mag-iingat ka lagi dahil ikaw ang pinakamahalagang kayamanan ng iyong pamilya. Ang buhay sa ibang bansa ay isang pansamantalang tulay lamang dapat patungo sa mas magandang buhay sa Pilipinas. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng naipadala, kundi sa araw na makakauwi ang OFW nang sa wakas ay buo at sapat na ang kabuhayan ng pamilya. Kung ang mensaheng ito ay tumago sa iyong puso at nakakapagpagaan ng iyong mabigat na nararamdaman, ay maari ba kitang imbitahan na ipindot ang subscribe button? Para sa iba pang mga mensahe o mga videos na makakapagbigay alam o makakapagpalakas sa iyo bilang isang OFW, o kaya ay i-comment mo ang nais mong istorya tungkol sa buhay. Maraming salamat po, ito ang inyong Macdonda Explorer.